Mga kaibigan, sa araw na ito, marinig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Sally. Isa akong ina sa 3 mga supling. Ngunit ang tawag na ina ay hindi nararapat sa akin. Sapagkat inabandon ako ang aking mga anak sa loob ng halos 3 dekada nang dahil sa kahirapan. Pero ngayon, gusto kong itama ang aking mga pagkakamali at punan ang lahat ng mga pagkukulang ko sa aking mga anak. Ito ang aking buhay. Sigurado ka ba sa gusto mo na bumalik uli sa mga buhay nila? Maraming taong kang nawala sa kanila. Sa palagay mo, tatanggapin ka uli nila? Gino, mga anak ko pa rin sila. Oo, hindi ako naging mabuting ina sa kanila. Inabandon ako sila. Pero pinagsisisihan ko na yun. 60 anyos na ako. Nararamdaman kong konting panahon na lang ang kaya kong ilagi sa mundo. Kaya hanggat nabubuhay ako, gusto kong itama lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa mga anak ko. Gino, ina pa rin ako. At umiiral pa rin ang pagmamahal ko sa mga anak ko. Bilang asawa mo, susuportahan ko ang desisyon mo. Nandito na tayo. Ako nang kakatok, Sally. Tao po! Tao po! Pasensya na ho sa abala. Ito ba ang bahay ni na Jimena de los Santos? Opo. Dito nga po nakatira si Auntie Jimena. Sino po sila? Pakisabi, nandito si Sally. Sandali lang po. Tita Jimena, may mga bisita po kayo. Si Sally daw po. Ano, Sally? Opo. Ate Jimena? Sally? Oh, Diyos ko! Sally, ikaw nga! Ang tagal mong hindi nagpakita sa amin o nagparamdaman lang. Sa totoo lang, akala ko patay ka na. Ano bang nangyari sa'yo, ha? Mahabang kwento, Ate Jimena. Dahil sa sobrang hirap ng buhay, iniwan ko sa'yo mga anak ko. Pagkatapos, nakipagsapalaran ako sa siyudad ng maraming taon. Maraming trabaho kong pinasok. Pagiging tindera, waitress, sweeper, kasambahay, konduktora sa bus. Halos 10 taon din ako nakipagbuno sa buhay. Bago ko nakilala si Gino at napangasawa, nagkaroon kami ng 4 na anak. At lahat sila ngayon, may sarili-sarili ng pamilya. Hindi mo man lang naisip na dalawin sina Theo, Basil at Iris. Ang totoo niyan, matagal ko lang gusto magpakita sa mga anak ko. Kaso nauunahan ako ng takot. Sigurado, galit silang 3 sa ginawa ko sa kanila. At yun ang mali ko, Ate Jimena. Kasi walang araw o gabi na hindi ako binabagabag ng aking konsensya. Ate, sorry. Nung umalis ka at iniwan mo sa akin ang mga anak mo, nagpakaina agad ako sa kanila. Pinunan ko lahat ng mga pagkukulang mo. Minahal, inaruga, pinakain, at pinag-aral ko sila ng mahabang panahon. Aawa ng Diyos. Nagbunga din yung mga paghihirap ko. Si Theo, engineer na. Si Basil naman, isang certified public accountant. Si Iris naman nag-aaral ng paggawa ng mga alahas. Wala pa silang mga sariling pamilya pero masasabi ko, successful na sila sa buhay. Maraming salamat, Ate Jimena. Ay, kaya lang, hindi ko alam kung magiging masaya ba sila kapag nalaman nilang ikaw ang kanilang ina. Ate, handa ko naman tanggapin anumang
masasakit na salita ang bibitiwan nila sa akin. Teo, Basil, Iris. Siya ang aking kapatid, si Sally. At ang ina ninyong tatlo. Mga anak ko. Kayo po ang tunay naming ina. 2 taong gulang ka pa lang nung iniwang kita. Kaya hindi mo talaga ako mamumukhaan. Pero nagbalik ako sa inyo para itama ko ang lahat ng aking pagkakamali at mapunan ang lahat ang pagkukulang ko sa inyo bilang isang ina. Mama, sanggol pa lang ako nung iniwan ninyo kami. Pero alam niyo po ba, matagal kong hinangad na isang araw nakabalik ka sa amin. Ang tagal po namin kayong hinintay. Patawarin niyo ako, mga anak. Wala na po sa akin kung nagkamali man kayo noon. Ang mahalaga, nagbalik kayo. Ma, payakap po. Oo naman, anak. Salamat, Iris. Pinatawad mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Teo, Basil, patawarin niyo na ang inyong mama kung malaki man ang naging kasalanan niya sa inyo. Kayo, Basil. Ma. Anak ko. Patawarin mo ko kung iniwang kita ng matagal. Pinapatawad ko na po kayo, Ma. Masaya po kaming magkakapatid kasi nagbalik na po kayo. Pero ako hindi. Hindi ako masaya. Kayo, Akala nyo mapapatawad ko kayo sa ilang dekadang pag-abandona mo sa amin? Hindi. Kaya hindi mahalaga sa akin kung bumalik ka man o hindi. Teo! No, Ate Jimena. Kahit kailan, hindi ko kikilalanin ang babaeng yan bilang ina ko. Oh, umalis na yung asawa nyo. Bakit hindi pa kayo sumama sa kanya? anak, nag-usap at nagkasundo na kami ni Gino na bumalik muna sa bahay namin para asikasuhin yung mga apo namin. At nagpasya rin ako na dumito muna si Sally para magkaroon kayo ng oras para sa isa't isa. Sana sumama na kayo sa asawa nyo. Kasi hindi namin kayo kailangan. Kuya Theo, respeto mo naman si Mama. Mama? Mamang tawag mo sa kanya? Bakit? Kailan ba siya tumayong ina sa'yo, Basil? Hindi man siya naging ina sa atin noon, still, kuya, siya pa rin ang nagluwal sa atin. Nabuhay tayo nang wala siya. Kaya makakaya rin natin ngayon na wala siya. Wala na ako ng ganang kumain. Teo! Bumalik ka dito! Teo! Auntie, hayaan po muna natin si Kuya Theo. Sally, pasensya ka na sa inasal ng panganay mo. Ate Jimena, tanggap ko na yun eh. Naiintindihan ko naman siya. Engineer Theo, ito yung progress report natin sa Masagana Homes 2. Our project is well praised by our investors. Magandang balita yan. Anyway, ina-expect din nila na magiging successful itong Parker Building na ginagawa natin, ha? Kaya kailangan din nating pagtuunan ng pansin. Teka, ano yun? Ano yun? Ha? Engineer, gumuguho ang building! Mababagsakan tayo ng mga kanton! Ate Jimena, kumusta na si Theo? Sally, Ano lagay niya? Ligtas sa mga anak ko. ligtas na si Teo. Pero ang sabi sa akin ng doktor, napuruhan ng mga paa niya. Anong ibig mong sabihin?
hindi na makakalakad pa ang iyong anak. Tayo, nandito na tayo sa bahay. Oh. Magluluto muna ako ng pananghalian natin, ha? Maiwan ko muna kayong dalawa ni Teo, Sally. Siya nga pala. Nagpalit na kayo ng kwarto ni Basil. Dito ko na ngayon sa dati niyang kwarto sa ibaba. Para hindi mo na kailangang umakyat pa ng hagdan. Halika. Ihahatid kita sa bago mong kwarto. Hindi na, huwag na. Hindi na kailangan. Kaya kong pagulungin ang wheelchair ko na mag-isa. Tayo, anak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mabuhay nang hindi humihingi ng tulong sa'yo o kahit kanino. Kailan kaya ako mapapatawad ng anak ko? Hindi ko matanggap na nangyari sa akin ito. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa Diyos para ibigay niya sa akin ito? Itong napakalaking pagsubok. Teo, binigay sa'yo ang ganyang klaseng pagsubok. Hindi ibig sabihin susuko ka na lang sa buhay. Kailangan tanggapin mo nangyari. Magsimula ka ulit. Bumangon ka. Marami ka pang pwedeng gawin sa buhay. Ang importante, buhay ka. Hanggat may hininga, may pag-asa. Ate Jimena. Ay, maiwan ko muna kayo ng mama mo. May asikasuhin lang ako doon sa kusina. Anak. Ano kailangan niyo? Nandito ako para dabayan at tulungan ka. Ilang beses ko nang sinabi sa inyo na hindi ko kayo kailangan. Tayo, ako ang iyong ina. At kung may problema ang isang anak, ang kanyang ina ang tanging masasandalan niya. Anong sabi niyo? Ina? Alam niyo bang ibig sabihin yan? Hindi, Sally. Hindi mo alam kung paano maging isang ina. Dahil ang isang tunay na ina, mamahalin at aarugain niya ang kanyang mga anak kahit gaano pa yun kahirap. Walang ina ang matitiis na abandonahin ang kanyang mga anak sa loob ng mahabang panahon. Nasabi ko na sa'yo dati na kaya ko nagawa yon dahil sa kahirapan. Hindi ko kayo kayang buhayin tatlo. Hindi ko maaatim na mapariwara kayo ng dahil sa akin. Kalokohan yan. Kalokohan! Kung talagang dahil sa kahirapan, kaya mo kami iniwan. Bakit nung mag-asawa ka kay Gino, nagkaroon ka ng mga anak sa kanya? Hindi sumagi sa'yo na abandonahin sila dahil sa kahirapan. At saka may kaya naman si Gino. Tingin namin, inahon ka niya sa kahirapan. Bakit hindi mo lang sumagi sa isipan mo na balikan kaming tatlo? Kasi hindi mo kami talagang mahal. Hindi kami mahalaga sa'yo. Yung mga anak mo lang kay Ginong itinuring mong mga anak. Tayo, anak. Kaya sa susunod, huwag niyong ipangalandakan sa amin na kayong ina namin. Kasi ang totoo, wala kaming ina. Wala! Wala! Auntie Jimena, nasan po si Mama? Bumalik na ang mama niyo kay Gino. Pero huwag kayo mag-alala. Nangako naman siya, dadalawin pa rin niya kayo.
Teo, Basil, Iris, may aaminin ako sa inyo. Ano po yun, Auntie? Nung nagpakasal ang mama ninyo kay Gino, nagbalak siya na kunin na kayong tatlo sa akin. Pero sa kaloob-looban ng puso at isipan ko, hindi ako pumayag. Ayokong mawala kayo sa akin kasi tinuring ko na kayong mga anak. Kaya ang ginawa ko, lumipat tayo ng bahay nang hindi niya alam. Oo. Sa mahabang panahon, tinago ko kayo kay Sally. Kailan ko lang sinabi sa kanya yung present address natin, kaya nakapunta siya sa atin. Kasama si Gino. Kaya, Teo, hindi kasalanan ng mama mo kung bakit hindi niya kayo nabalikan. Ibig mo sabihin, Auntie Jimena, Hindi alam ni Sally. Ang totoo, pinagkait ko kayo sa kanya. Patawarin niyo akong tatlo kung naging makasarili ako. Nagawa ko lang yun kasi mahal na mahal ko kayo. Auntie, Kaya pakiusap. Patawarin mo na ang mama mo. Tanggapin mo na siya. Teo, mahal ka niya. Mahal na mahal. Oji. Alam kong masakit ang pinagdaraanan mo. Pero tama naging desisyon mong bigyan mo muna ng espasyo ang panganay mo. Sally, pagbalik-balik ta rin man ang mundo, ikaw pa rin ang kanyang ina. Darating ang araw, matatanggap ka din niya. Sandali, may kumakatok sa labas. Baka ang mga anak nating sina Daisy Trina yan. Bubuksan ko lang ang pinto. Oh. Sally, may mga bisita ka. Mama. Basil, Iris, mga anak ko, buti na pasyal kayo. May dala po kami mga pasalubong para sa inyo, Ma. Sana po, magustuhan ninyo. May kasama pa po kami, Ma. Ma, Anak. Ma, Bakit ka umiiyak, anak? patawarin po ninyo ako. Kung nakapagbitaw ako ng mga masasakit na salita sa inyo noon. Patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo agad natanggap bilang aming ina. Hindi ko po dapat ginawa yun sa inyo. Pinagsisisihan ko po yun. Inamin po sa amin ni Auntie Jimena na nung nagpakasal kayo ni Tito Gino, sinubukan niyo kaming bawiin sa kanya. Pero sa halip na ibalik, itinago niya kami sa inyo. Kaya po pala, hindi kayo nagparamdam sa amin ng mahabang panahon. Oo, totoo yun. Matagal ko na kayong gustong hanapin. Pero hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero huwag sana kayo magalit sa Tita Jimena niyo. Hindi naman po kami galit kay Auntie. Na-realize lang din po namin na wala kayong kasalanan. Masana, mapatawad na po ninyo ako. Teo, kahit kailan, hindi ako nagalit o nagtampo sa'yo. Naiintindihan ko ang sitwasyon. Ang gusto ko lang naman makabawi sa inyong tatlo. At sana, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa ho.
Tinatanggap po namin kayo ulit sa buhay namin. Mahal na mahal po namin kayo. Tama po si Kuya Theo. I love you, Ma. I love you din po, Ma. Ay, naku. Payakap nga sa mga anak ko. Ma, Ito na siguro ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Maraming salamat po, Panginoon ko. Nakasama ko na ulit ang aking 3 anak. Nagsimula ng panibagong buhay. Hindi man ako naging mabuting ina noon, pero sinisikap ko na ngayon na makabawi sa aking mga anak. Sa ngayon, may sariling pamilya na sina Theo, Basil at Iris. Salamat sa Diyos dahil binuo niya muli ang aking pamilya. Ako si Sally, isang ina, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Lionel Benamin. Sound effects, Jerry Mutia. Musical scoring, Buboy Salonga. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Sumulat ng ating kasaysayan, Krishna Senga. Creative consultant, Phil Cruz. Production assistant, Anching Cruz. Directed by Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig niyo ang isang kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay na ilalakad ni Sakura. Isa akong Japanese Pinay or Japinay. 27 years old na ngayon at isang working mom. Masasabi kong puno ng pagsubok ang aking buhay, lalo na ang aking love life. Nagsimula ito nung 15 years old ako, nung makilala ko si Jerome, ang first love at first boyfriend ko. Naging mabuting boyfriend sa akin si Jerome. Sweet, caring, faithful, at saka sobrang mabait. Ayos na sana ang relationship namin until nag-decide ang kanyang parents na sa Maynila na siya pag-aralin. Sakura, bukas ng alis ko papuntang Maynila. Ayaw man kitang iwanan pero kailangan kong gawin ito eh. Para din naman ito sa magiging kinabukasan natin. Kailangan ko makatapos para may magandang buhay akong iaalay sa'yo. Jerome, hindi ko kaya. Ayokong mawala ka sa akin. Iniisip ko pa lang para na akong mawawala ng hininga. Sandali lang ako mawawala. At saka, sa Maynila lang naman ako mag-aaral. Pwede mo naman akong bisitahin, di ba? Oo nga, pwede. Kaso nagwawari lang ako sa'yo. Kasi mamaya pag nakarating ka na ng Maynila, kalimutan mo na ako. Pwede ba yun? Hindi kita pwedeng kalimutan. Girlfriend kita eh. Sayang, hindi kita makakasama sa first anniversary natin. Oo nga eh. But don't worry. Tatawagan kita. Magsa-celebrate tayo ng anniversary natin kahit man lang sa video call. Sana, Jerome, tayo pa rin ang magkatuluyan sa uli, ano? Oo naman. Basta't ipagdasal natin yung sa Diyos. At saka siyempre, depende yan sa kung gaano natin kamahal ang isa't isa. Basta't sa akin makakaasa ka, Sakura. Jerome. Ikaw lang ang una't huling mamahalin ko. I swear. Sakura, bakit di ka pa kumakain? At saka, namumutra ka.
sakit ka ba? Masama lang pakiramdam ko, Kuya Tatsuya. Tsaka ayoko ng pagkain. Sorry, parang ayaw masikmura ng katawan ko. Ops naman, para sa akin na nagluto ng pagkain natin. Sorry talaga, Kuya Kaito. Alam ko masarap ang luto mo. Nagkataon lang, meron akong hinahanap na ibang pagkain eh. Sandali. Hindi kaya buntis ka, Sakura? Ha? Ano po, Ma? Matagal na kita naobserbahan. Madalas kang mahilo, naduduwal. Tapos sinusuka mo lang yung kinakain mo. Namumutla ka rin. Tapatin mo ko. Nagalaw ka na ba ni Jerome? Ano, Sakura? Oo. May nangyayari na sa amin ni Jerome. Patay tayo dyan. Kung sakaring buntis ka, pananagutan ka kaya ng lalaki yun? Nag-aaral pa lang pareho si na Sakura at Jerome. Iyo. Paano niyo mapapanagutan ng kapatid natin? Malabo, Kuya Tatsuya. Sakura, Sura. magbihis ka mamaya. Pupunta tayo sa doktor para ma-check up ka. At masiguro kung buntis ka nga. Sakali mag-positive ka, tatawagan ko ang mga magulang ni Jerome para mapag-usapan ang problemang ito. Sakura. Umiyak ka na naman. Si Jerome pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon? 7 buwan na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Oo, yan. Wala siyang reaction nung sinabi ko na buntis ako. Pati yung parents niya nagpalit na ng number ng phone para hindi matawagan ni Mama. Isa lang ibig sabihin, Sakura. Hindi handa si Jerome na panagutan ka. Huwag kang mag-aalala. Andito kami ni na Mama at Kaito para tulungan ka. Kuya, Hindi mo kailangan si Jerome. pero mahal ko pa rin siya. Para mo, mas asikasuhin at mas bigyan mo ng pansin ang magiging anak mo. Marapit ka ng mga anak, Sakura. Huwag kang iyak ng iyak. Makasasamayan sa anak mo. Magpakatatag ka. Hello? Sakura, ako ito si Jerome. Jerome, mahigit 1 taong kang hindi nagparamdam sa akin. Alam mo ba kung gaano ko nag-alala sa'yo? I'm sorry. Bakit hindi ka nagparamdam? Di ka man lang tumawag. Kung natuloy lang sana kami sa Maynila nung nakaraang taon, di sana nagkita tayo dun. Buti na rin at hindi kayo natuloy ng Maynila. Ha? Bakit? Hindi ko na matutupad pa ang pangako ko sa'yo dati. Nakabuntis ako ng ibang babae. Magkakaanak na kami. At saka kailangan ko siyang pakasalan. Nakaplano na yung lahat sa susunod na buwan. Pinaasa mo lang ako sa wala. Pero, sige. Kahit na masakit sa akin, pinalalayan na kita. Hangad ko yung kasiyahan nyo ng magiging asawa mo. Congratulations. Goodbye.
yung shirt mo. Opo, Mama! O, di ka. Oh, huwag kang malikot. Tingnan mo, basang-basa yung likod mo. Aray ko. Sandali, pupunasan ko. Opo. Sandali lang, Miko, ha? Tapos ito, laro tayo ulit, ha? Sige! Anak, tama na. Baka hikain ka uli. Uuwi na tayo. Mamo naman! Ayaw ko pa po umuwi! Sige na, Renji! Tama ang mama mo! Baka hikain ka na naman. Tulad kahapon. Next time na lang tayo maglaro uli. No! Teka lang, Renji, ano ba ang kulit mo? Sandali, pupulbusan kita. Opo. Oh, ayan. Ayan. Oh, bagong palit na yung shirt mo, ha? Mama! Si Miko po pala. Kaibigan ko po dito sa school. Hi po. Hi din, Miko. Oh, wala ka bang sundo? Wala po. Hinihintay ko pa nga ang papa ko. Kasi siya madalas sumundo sa akin eh. Noong isang araw po, Mama, na-meet ko na po yung papa ni Miko. Oh? Ang bait po niya. Binili po niya kami ni Miko ng ice cream. Talaga? Opo. Galing ano? Oh, Miko, sabihin mo sa papa mo, thank you, ha? Opo! Ay! Ayun na po palang papa ko eh! Papa! Papa! Miko! Miko, anak! Oh, kumusta ka na? Ang schooling, kumusta? Okay naman po. Papa, alam nyo, naka 100 kami sa seat work ni Renji. Talaga? Opo. Galing naman ang anak ko. Ay, alika Papa. Ha? I-meet natin ang mama ni Renji. Sakura? Ikaw ang nanay ni Renji? Salamat, Jerome. Hinatid mo pa kami ni Renji sa bahay. Walang anuman. Sakura, kung okay lang sa'yo, may tatanong sana ako eh. Sinong ama ni Renji? Ikaw ang ama ni Renji. Ha? Buntis na ako noon nung iwan mo. Sabi ko na nga, be. Unang kita ko palang kay Renji. May naramdaman kong anak ko siya. Ganon kasing itsura ko nung bata pa ako. Pasensya na kung hindi ko nasabi sa iyo noon ng totoo. Ayoko kasing makagulo pa si Renji sa pamilya mo. Nasabi mo ba kay Renji ang tungkol sa tunay niyang ama? Naikwento kita sa kanya. Pero hindi pa niya alam kung ano ang itsura mo. Pwede bang kilalanin niya ako bilang ama? Sakura, gusto kong bumawi sa anak natin at huwag kang mag-alala. Regular akong magbibigay ng sustento kay Renji. Ano naman kayang magiging reaction ng asawa mo kapag nalaman niyang may anak ka sa akin? Alam kong maunawaan ni Sandra ang lahat. Okay, sige. Hahayaan kitang makasama mong anak ko. May tiwala naman ako sa'yo. Hindi mo pababayaan si Renji. Nasa iyo na rin kung gusto mong bumawi sa mga pagkukulang mo sa kanya bilang ama. Salamat. Pangako, magiging mabuti kong ama kay Renji. Mukhang napapadalas ang pagpunta mo kina Sakura. Sandra, magsisimula ka na naman ba ng away? Please, pagpahingayin mo naman ako. Pagod ako eh. Ano? Pagkatapos ninyo maglandian ni Sakura, sasabihin mo sa akin, pagod ka? Pwede ba huwag kang magsimula ng away? Wala ako sa mood. Kung ayaw mong binubutaktakan ka, magtino ka. Pwede ba? Tigilan mo na yung paggawa ng excuses sa akin. Dahil lahat yon, gasgas na, bulok na. Huwag mo gawing excuse ang bata sa paglalandian ninyong dalawa ng Japayuki na yon. Alam mo kung anong problema mo? Masyado ka nabubuhay sa nakaraan. Puro insecurities ang nasa utak mo. Kaya hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Walang pagbabago. Oo, nabubuhay talaga ako ngayon sa puro insecurities dahil ikaw ang may kagagawan. Hanggang ngayon kasi, kahit hindi mo aminin, mahal mo pa rin ang ex mo. Mahirap bang intindihin na kaya ako pumupunta kina Sakura para bisitahin ang anak ko? Kailangan din ni Renji ang pagmamahal na magmumula sa kanyang At ama. paano naman ang anak natin? Oo, naiintindihan ko ang sitwasyon. Hindi ako manhid at may pusong bato. Pero sana, isaalang-alang mo naman ang nararamdaman ni Miko. Ilang beses
tumanggi sa kanya na mamasyal kayo. Ilang beses kang nangako sa kanya. Marami ng beses. Pero lahat yun, napako. At saka, Jerome, nakakalimutan mo yata. May asawa ka. Asawa mo ako. Naghahanap din ako ng pagmamahal mula sa'yo. Ang sakit lang. Hindi ko maramdaman yun sa'yo. Simula nang dumating ulit sa buhay natin yan si Sakura. Bakit ba hindi mo ko maunawaan? Sa totoo lang, gulong-gulo na ako sa sitwasyon. Hindi ko na alam kung sinong uunahin ko. Mahal ko kayo ni Miko, Sandra. Pero mahal ko rin si Renji. At saka, matagal ko na kayo nakasama ni Miko. Habang si Renji, ngayon ko lang nakasama. Sana naman hayaan mong makasama kong anak ko. Alam ko yun. Hindi ka naman namin pinagkakait kay Renji. Ang hinihiling lang namin sa iyo ni Miko ay magkaroon ka rin ng oras sa amin. Ilang beses na kami nagparaya. Naawa kami kay Renji. Pero wag mo naman kaming sagarin. Jerome, kailangan ka din namin. Mabuti naman at pumunta ka, Sakura. Bakit, Sandra? Ano pag-uusapan natin? Tungkol kay Jerome. Sakura, nakikiusap ako sa'yo. Tigilan niyo na kami ni Jerome. I don't want to be rude, pero nasisira na yung relasyon namin ni Jerome dahil sa inyo ng anak mo. Sandra, unang-una, hindi ko hangad na sirain ang relasyon ninyong mag-asawa. Nagkataon lang na kailangan ni Renji ng pagmamahal ng isang ama. Alam mo, wala na akong nararamdaman pa kay Jerome. Nakaraan na yun eh. Kung sa palagay mo, nasisira namin ang anak kong relasyon ninyo ni Jerome. I'm sorry. Kaya lang kita kinausap dahil doon. Nawawala na kasi siya ng oras para sa amin ni Miko. Alam ko naman eh. Nauunawaan mo ko. Ina ka rin katulad ko. Si Miko nagtatampo na siya sa ama niya. Kasi puro na lang si Renji. Sa kanya nakatuon ang atensyon niya. Nasasaktan ako para sa anak ko. I know. Pero hindi mo ba naisip, ngayon lang naranasan ni Renji ang maramdaman ng pagmamahal ng kanyang ama. Kayo ni Miko, matagal niya kayong nakasama. Na-enjoy niyo ang pagmamahal na binibigay sa inyo ni Jerome. Pero si Renji, ngayon lang niya nakasama ang kanyang ama. For 7 years, nangulila siya sa pagmamahal ng isang ama. At ngayon, may sakit ang anak ko. Huwag niyo namang pagkaitan na mahalin siya ni Jerome. Konting panahon lang naman ang hinihingi ng aking anak. Sana, mapagbigyan niyo siya. Okay. Naiintindihan ko. Sige. Magpaparaya ulit kami ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawala si Jerome sa inyo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy nice birthday, anak. Oh, etong regalo ko sa'yo. Wow! Thank you po, Mama. Welcome. Kami rin ang mga tito mo, Renji. May regalo din kami sa iyo. Wow! Sana magustuhan mo lahat regalo namin sa'yo, ha? Wow! Mga laruan! Hey, thank you po, Lola! Dito
Tetsuy, Dito ka ito! Reggie, may regalo din kami sa'yo ng Tita Sandra mo. Eto, Renji. Alam namin paborito mo yan. Wow! We Bear Bears! Paborito ko nga po ito! Salamat po, Papa! Tita Sandra! Sandra, naku, maraming salamat. Dumating kayo sa birthday ni Renji. Malaking bagay itong ginawa nyo para sa anak ko. Walang anuman, Sakura. Masaya kami mag-asawa na makasama si Renji sa special day niya. Kung kasama nyo lang sana si Miko, di mas masaya siguro si Renji. Close na kasi ang dalawang magkapatid. Nasa Amerika lang kasi si Miko eh. Nagbabakasyon sa mga lolo't lola niya. Pero malapit na rin siya umuwi. Sakura, Jerome, salamat din sa'yo. Dahil kahit na busy ka at abala sa iyong pamilya, may oras ka pa rin para kay Renji. walang anuman. Masaya ako kasi nagagampanan ko ang tungkulin ko sa aking anak. At saka, tinutulungan ako ni Sandra. Parang anak na rin ang turing ko kay Renji. Nakakatuwa at nakakataba ng pusong marinig mula sa inyo na mahal niyo ang aking anak. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa inyo. Sa ngayon, 10 taon na si Renji at nag-aaral sa isang private school. Patuloy pa rin sa pagdalaw si Renji sa kanyang ama at masaya naman siyang sinasalubong ni Sandra at Miko. At ito pa, magkumari na kami ni Sandra dahil naging ninang ako sa pangalawang anak nila ni Jerome na pinangalanan nilang Mark Andrew. Ako naman, may boyfriend na rin. Mart ang kanyang pangalan. Nagtatrabaho siya bilang sales rep at masasabi ko na masaya ako sa kanya. Next year, ikakasal na kami ni Mart. Kaya super excited na ako. Ako si Sakura. Ito ang aking buhay. Bagamat hindi man nagkatuluyan sina Sakura at Jerome, ay masaya pa rin sila sa kani-kanilang buhay. Ganun talaga mangyayari na ang bawat partido ay walang insecurities na itinatago at tanggap nila ang bawat isa. Nagawa pa rin magkaisa ni Sakura at Jerome para sa kanilang anak na si Renji. At higit sa lahat, natutong tanggapin ni Sandra ang sitwasyon at natutuhan na rin niyang mahalin si Renji bilang kanyang sariling anak. Naway maging inspirasyon ang kwentong ito sa mga katulad ni Sakura at Jerome na may kaparehong sitwasyon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Yonel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Sakura. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, maririnig ninyo ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Narito ang kasaysayan ni Lenlen. Isa lang naman ang gusto ko sa buhay, ang mahanap ko ang aking true love. Kaya nang makilala ko si Jeric, agad niyang nakuha ang puso't tiwala ko. Siguro dahil sa malambing na personality at kanyang mga mabulaklak na pangako sa akin. Pinili ko siya sa pag-aakalang siya na ang aking true love. Ngunit may pagkakataon talagang nagkakamali tayo ng ginagawang desisyon sa buhay.
Oh, mahal. Bakit hindi ka pa kumakain? Feeling ko may problema ka. Ayaw mo lang sabihin sa akin. Natatandaan mo ba yung gabing sinuko ko sa iyo ang virginity ko? Oh, bakit? Jeric, hindi pa rin ako dinadatnan ng monthly period hanggang ngayon eh. Ganun ba? Oo. Pero natatandaan ko ang sabi mo sa akin, hormonal imbalance ka. At normal lang sa'yo na minsan madelay. Hindi, Jeric. Iba eh. Iba ang feeling ko. Palaging masama ang pakiramdam ko, tapos minsan naduduwal din ako. Ayoko din kumain ng usual na kinakain ko. Tapos, para ba akong naglilihi? Ha? Buntis yata ako eh. Since hindi naman tayo protected nung gabing nagsiping tayo. Nag-pregnancy test ka na ba? Hindi pa. Subukan mo munang mag-test. Pero sana hindi ka mag-positive. Paano kung positive? Anong gagawin natin? Ikaw, anong plano mo sa akin? Pananagutan mo ba ako? Sana sagutin na ni Jeric tong tawag ko. Sana mali yung hinala kong pinagtataguan niya ako. My God, Jeric. Sobra mo akong pinag-alala. Kanina pa ako text sa'yo tapos nakailang tawag na rin ako. Nag-message pa nga ako sa'yo sa Facebook eh. Hindi ka naman nagre-reply. Bakit ba? Pasensya ka na. Busy lang kasi ako eh. Kahit na ba busy ka, hindi pa rin katwiran na hindi ka magpaparamdam sa akin. Ano? Nabasa mo ba yung mga messages ko? Nabuntis ka? Oo, nabasa ko. So ano na? Anong gagawin natin? Anong plano mo? Pananagutan mo ba ako? Hindi ko alam, Helen. Ang totoo niyan, hindi pa ako handa sa ganyang responsibility. Ano? I'm sorry. Oh, hello? Hello, Jeric? Hello? Pinabaan niya ako ng phone. Ito na yung kinatatakutan ko. Lelen? Anak? Pwede ba kitang makausap? Importante lang. Ma? Pasok po kayo. Hindi po nakalaki ang pinto. Kaya ka pala nagkukulong dito sa kwarto mo dahil umiiyak ka. Bakit? Hindi ba siya nagpaparamdam sa'yo? Opo. Ilang beses ko na po siyang kinokontak sa cellphone at sa Facebook pero wala na po. Hindi na siya nagpaparamdam. Pinuntahan mo na ba siya sa tinutuluyan niya? Pumunta po ako nung isang araw sa boarding house niya. Pero sabi ng landlady niya, umalis na daw dun si Jeric. Hindi na rin po siya pumapasok sa school. Be, ano kaya nangyari sa batang yun? Teka, anak, baka naman ayaw na niya sa'yo. Baka gusto na niya makipag-break sa'yo. Lelen, anak, kung hindi na siya nagpaparamdam sa'yo, isa lang ang ibig sabihin nun, gusto niya ng space. Ngayon, kung makikipag-break siya, wala ka magagawa kundi tanggapin yun. Makakahanap ka pa ng higit pa kay Jeric. Pero ma, hindi niya ako pwedeng hiwalayan. Bakit? Nagbabala ka bang maghabol sa kanya? Len, wag na. Kakawawain mo lang ang sarili mo. Ma, Kasi ano? may
po ako. Anak? Buntis ako. Si Jeric, nabuntis niya po ako, ma. Sorry. Ilang buwan ka na buntis? Parang magdadalawang buwan na po. Lele naman, anak. Bakit ka naman nagpabuntis sa kanya? Hindi ko naman po alam na mangyayari to, sir. Yun na nga, bakit mo ibinigay sa kanya virginity mo nang hindi pa kayo kasal? O ano, alam na ba niya na buntis ka? Opo. At tinakasan ka niya, kaya hindi siya nagpaparamdam sa'yo. Lele naman, bakit hindi mo ginamit yung utak mo? Bakit mo isinuko sa kanya ang sarili mo nang hindi pa kayo kasal? Ang buong akala ko naman po kasi ako pakakasalan niya in the future. Naniwala po ako sa mga sinabi niya na ako lang pong babaeng mamahalin at pakakasalan niya. Bakit ka naniwala agad? Yung mga lalaki niyan talagang sasabihin nila ang lahat ng magagandang salita, makuha lamang nila ang gusto nila. Tapos, kapag nakuha na nila, at hindi ka naman pala talagang mahal, ayun, iiwanan ka lang. Oh, siya, tama na, Tana, huwag ka na umiyak. Dahil kahit na maggangawa ka dyan, hindi na magbabago ang katotohanan ng disgrasyada ka na. Ituloy mo na yan, anak. At huwag ka nang umasa pa kay Jerry. Napananagutan ka niya. Di ka pa natutulog. May pasok ka pa bukas sa school, remember? I cannot sleep. Halika nga dito. Tabi ka sa akin. Hihimasin ko ulit yung tenga mo para makatulog ka kaagad. Mommy, Bakit, anak? sa Friday pala, meron kaming activity. Kasama daw po yung mga daddy. Baka naman pwedeng mami na lang. No, daddy kailangan, sabi ni teacher. Eh, di magdadamit na lang akong panlalaki. Kunyari, ako daddy mo. Mommy, ang corny. Makatuksayin ako doon nila bot-bot. Eh, di sisitahin ko yung bot-bot na yan. Mami, diba? Meron pa po akong daddy. Oo naman. May daddy ka pa. Kaso, matagal na siyang wala. Hindi na po siya babalik. Hindi na, anak. Okay, kids. Nandito ng parents nyo, so kailangan behave, ha? Anyway, we will start our activity for today. Thank you, parents, for accompanying your child for today's activities. Anak, ituro mo nga sa akin mamaya kung sino yung bot-bot na madalas mang-asar sa'yo. Opo, Mami. Good morning, Miss Polencio. Good morning. I'm looking for Lemon and... Sino ba dyan? Doon po sila. Doon po sila. Thank you very much. Okay, nandito na rin palang parent ni Botbot. At sir, dito po kayo maupo ni Botbot. Thank you. Sino sa kanila, anak? Sino dyan si bot-bot? Ayun po, ayun si Bot-Bot. Yung kalbang classmate ko. Saan? Bagong dating. Oh my God. Bakit po, Mami? Kailangan na nating umalis, anak. Bakit po? Magsisimula na po yung activity. Huwag na tayong I'm umalis. sorry, anak. Pero magpaalam na tayo sa teacher mo. Sumama kasing pakiramdam ko eh. Need kong pumunta sa clinic, okay? Tara na. Okay.
nagmamadaling umalis ng school kanina. Ayaw niyo po ba sa papa ni Butbut? Hi. Can I join you? Mami, ang papa ni Butbut. Sige, umupo ka na lang dyan. Bakit naman nagmamadali kayong umalis ng mag-ina kanina sa school? Hindi tuloy kayo nakasali sa activity. I'm sure alam mo ng dahilan. Belen, huwag niyo naman sana akong iwasan. Sandali, Jeric. Parang pinalalabas mo na ikaw pa ang kawawa at ako pa ang mali. Baka nakakalimutan mo. Almost 6 years ago, iniwan mo kami ng walang pasabi. I'm sorry. Oo, malaking kasalanan ko sa inyo mag-ina. Pero pinagsisihan ko na yun. Lenin, kaya ako bumalik ng Pilipinas para itama ang mga mali ko. Bakit ngayon lang? Bakit pinaabot mo pa ng halos 6 na taon? At saka, kung totoo yung sinabi mo sa akin, na mahal mo ako dati, hindi mo ako iiwan. Pero anong ginawa mo? Walang kaabog-abog, walang pasabi, bigla ka na lang hindi nagparamdam. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit yun para sa akin. Alam ko yun. Kaya nga hindi ako pinatahimik ng konsensya ko. Akala mo ba sa loob ng almost 6 years, hindi ko nakuha ang maging masaya? Kasi palaging ikaw ang iniisip ko. Tama na. Huwag mo na akong bulahin, Jeric. Mami, are you fighting? No, sweetie. Sige na. Bilisin mo kumain, baby, para makaalis na tayo. Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo, Lenin? Sasabihin ko sa kanya ang totoo. Sa tamang panahon. Jeric, hindi ba si Lenlen yun? Oo, siya nga yun. Ipinaliwanag mo na ba sa kanya ang lahat? Hindi pa kami nakakapag-usap ng matagal, pero Terence, matagal ko nang gustong sabihin sa kanya na mahal ko siya. Baka ito na yung tamang pagkakataon, insan. Dali, puntahan mo na siya. Alam kong maiintindihan ka niya once na naipaliwanag mo na sa kanya ang lahat. Ano bang pag-uusapan natin, Jeric? Lennon, please bigyan mo ko ng isa pa pagkakataon. At ipinapangako ko sa inyong dalawa ni Mapis, babawi ako sa inyo. Hindi ko na kayo iiwan. Gusto kong malaman mula sa'yo. Ano bang dahilan mo para gawin yun sa akin? Sige, aaminin ko sa'yo. Oo, mahal kita. Pero nung malaman kong buntis ka, parang natakot ako. That time, na-realize ko na hindi pa ako handang maging tatay. Gusto kong tuparin yung mga pangarap ko. Kaya nag-decision ako. Naiwan ka ng walang pasabi. Pero binala ko rin ang balikan kayo ng anak natin. Kaso hindi mo ginawa. Dahil natakot ulit ako. Dahil siguradong pagkabuhi ang mga ingibabaw sa'yo dahil sa ginawa ko. Kaso, hindi ko rin yun natiis. Bukod sa maraming taon akong hindi pinatahimik ng konsensya ko, palaging ikaw pa rin ang nasa puso't isipan ko. Kaya nga tulad ng sinabi ko, almost 6 years, hindi lang ikaw ang nahirapan, ako rin. Nahirapan din ako. Gusto kitang yakapin. Gusto kitang makasama. Pero inuunahan ako ng takot. Siguro, bigyan mo muna ako ng time para makapag-isip-isip. Lennon, Pero huwag ka mag-alala. Habang pinag-iisipan ko kung tatanggapin ulit kita sa buhay ko, malaya ka makakabisita sa anak natin. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang karapatan mo kay Mavis. Mavis, anak? Come here, baby. Halika dito. Mami, bakit po? May aaminin kami ni Jeric sa'yo. Mavis, may tanong ako sa'yo. Oh?
Gusto mo bang makita ang totoo mong tatay? Opo. Anak, si Jeric. Siya ang totoong daddy mo. Mavis, anak. Daddy? Kayo? Ang daddy ko? Oo, akong daddy mo. Daddy! Daddy! Payakap na sa anak mo. Daddy! Sorry kung iniwan ko kayo ng mama mo. I'm sorry talaga, anak. Huwag ka mag-alala, Mavis. Nangakong papa mo na hindi ka na niya iiwan. Magkakasama na kayong dalawa. Totoo yan. Daddy? Ano, anak? Masaya ka ba? Na nakilala mo ng totoo mong dati. Opo! Masayang-masaya po ako! Daddy! Mabilis ako natanggap ni Mavis. Salamat sa Diyos. At saka salamat din sa iyo, Lenlen. Kasi pinalaki mo ng maayos ang anak natin. Masaya ako para sa anak natin. Alam mo ba, matagal na niyang gusto magkaroon ng ama. Naaawa nga ako sa kanya noon kasi palagi kanyang tinatanong sa akin. Naiinggit daw siya sa mga kaklase niyang may mga tatay. Ngayon, hindi na siya maiinggit. Kasi nandito na ako. Jeric, naliwanagan na ako sa mga nararamdaman ko para sa'yo. Kaya may desisyon na ako. Kung ganun, anong desisyon mo? Bago ko sabihin ang desisyon ko, gusto kong malaman mula sa'yo. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Pangako ko yan sa'yo, di ba? Tutuparin ko ang pangako yun. Bukod sa kapag pinakasalan mo na ako, magagamit na ni Mavis ang apelyido mo. Kaya hindi na siya tutuksoin pa ng mga classmates niya. So, ikaw, anong desisyon mo? Yes. Oo, Jeric. Tinatanggap na ulit kita sa buhay ko. Laking pasasalamat ko nang tinupad ni Jeric ang kanyang pangako sa aming mag-ina. Sa ngayon, masaya na kaming nagsasama bilang mag-asawa at punong-puno ng pagmamahalan. Ako si Lenlen at ito ang aking buhay. Ibinibigay ang second chance sa mga taong gustong itama ang kanilang mga pagkakamali at sa mga taong gustong patunayan na kaya nilang maging mas mabuti at mahusay pagkaraang makabangon sa matitinding pagsubok sa buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilikha ang magbabahagi sa atin ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Menchi. Maaga po ako naulila. At dahil wala namang naabot na mataas na pinag-aralan, kasambahay po ang aking naging trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Meiji, bakit hinuhugasan mong mga yan? Hayaan mo na ako. Para naman may maitulong ako dito sa inyo. Kaya naman namin ligpitin yan eh. At saka gusto ko rin naman na may ginagawa ako. Naiinip ako eh. Okay, ikaw na nga bahala. Ay, Dayan, kanina nga pala. Kinausap ako ni Mrs. Rios. Yung kapitbahay ninyo mayaman. Oh, bakit? Anong sinabi niya sa'yo? Inalok niya ako.
kung gusto ko raw pumasok na katulong sa kanila. Malaki raw ang ipapasweldo niya sa akin. Mahirap dun eh. Ha? Alam mo ba, walang nagtatagal na katulong sa kanila. Kahit na nga malaki magpasahod si Aling Sandra. Ay, ganun. Alam mo ba kung bakit? Hindi. Hindi ko naman kasi nakakausap yung mga nagiging katulong nila dahil nga may trabaho ako sa mall. Pero palagay namin ni Inay, dahil yun sa anak ni Aling Sandra. Gusto ko sanang subuking magtrabaho dun eh. Ha? Sayang naman kasi malaking sweldo. Doon nga sa mga dati kong amo, walang nagpapasahod sa akin ng ganung kalaki. Kahit na nga masipag naman ako. Sa bagay. Tapos meron pang nananakit, di ba? Ay oo, yung huli ko naging amo. Kaya nga umalis ako dun eh. At nagpunta dito sa inyo. Kaya lang, ilang buwan na rin akong tambay. Pero nag-aalala ako kung doon ka magtatrabaho kay Aling Sandra. Salamat sa pag-aalala mo. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Malapit lang naman ang bahay nila rito eh. Kaya, magkikita pa rin tayo. Ito magiging silid mo, Menchi. Maayos ito. Kaya ang gusto ko, panatilihin mong malinis. Pati ang kama, iingatan mo. Opo, Ma'am Sandra. Oo nga pala, tuwing Sunday maaari ka mag-day off. Pero sa mga araw ng trabaho mo, ayoko na may dumadalaw sa iyo. Sa day off mo, maaari yun. Maaari ka makipagkita sa kaibigan mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Ma'am Sandra. Ayoko rin sa katulong na chismosa. Ang gusto ko, ano man ang malaman mo dito tungkol sa amin, huwag mong ichichismis. Hindi po ako chismosa, Ma'am. Mabuti naman. Isa pa pala, ayoko sa katulong na mahilig mag-shorts. Dahil meron akong anak na binata, ayoko magkaroon siya ng kaugnayan sa katulong. Boring na dito sa amin, Sunny. Doon na lang tayo sa inyo tumira. Hindi pwede. Nandun si Ermat. May kontrabida. Alam mo, kinabogs na lang tayo, mabuti pa. Ay, oo. Tama. Wala nga pala doon ang Ermat at Erpat niya. Tawagan mo na siya. Sabihin mo, pupunta tayo. Kailan tayo sa inyo? Sasabihin ko sa inyo pag wala si Ermat. Ipapakita ko tuloy sa inyo ang bago naming Maichi. Napalit na pala ang dating yung katulong, ha? Oo. At mas maganda pa sa kanya ang pumalit. Siguro naman sa isang yun, hindi na tayo mabubulilyaso. Mami, may lakad ako. Pahingin akong pera. Na naman? Sani naman. Kailan ka ba magbabago? Sisirain lang ng shabu yung utak mo. Ang dami mo namang daldal. Mami mo ko, kaya nagmamalasakit ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng malasakit mo. Ano? Magbibigay ka ba ng pera o kukunin ko ang mga alahas mo? Oh, Diyos ko. Ano bang pagkukulang ko sa anak ko? Bakit ba siya nagkaganon? Ayoko masira ang buhay niya. Pero anong gagawin ko para matulungan siya? Ma'am Sandra. Tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Menchi, Nakita ko po ang buong pangyayari. Naawa po ako sa inyo. Kaya nung makaalis po si Sir Sunny, nilapitan ko na kayo. mahal na mahal ko ang anak ko. At ayoko mapahamak siya, Menchi. Ma'am, huwag po kayong magagalit Pero, ano po kaya kung ipagamot niyo po siya uli? Pero nagbanta siya sa akin. Kapag daw dinala ko siya sa rehab, tatakas siya. At hindi ko na siya makikita pa. Aalis po kayo, Mang Hector? Oo, Menchi. Titingnan ko lang ang pamilya ko. Ilang araw na kasing may sakit ang misis ko eh. Nagpaalam na po ba kayo kay Ma'am? Oo, at pinayagan na niya ako. Babalik din naman ako agad. Menchi, Po. mag-iingat ka rito ha. Hanggat maaari.
iwasan mong lumapit kay Sunny. Ay, kinakabahan naman po ako sa mga sinasabi ninyo, Hindi, Mang mahirap Hector. na eh. Baka mapagtripan ka niya. Nakuha mo na ang pera ko. Ano pa bang gusto mo? Tumahimik ka, ha? Gusto kong maglaro. At ikaw ang paglalaroan ko. Sana'y kung ano man ang iniisip mo, pakiusap, huwag mong ituloy. Mami mo ko, anak. Umiga ka. Mami mo ko! Hika, sabi! Anak, wag! Matakot ka sa Diyos! Ngayon nakatawag na ako sa police station. Pupuntahan ko na si Ma'am Sandra. Baka kung ano nang ginawa sa kanya ng kanyang anak. Pag nagkataon, ipapalo ko sa kanya itong dala kong pamalo. Ay, Diyos ko. Tulungan mo po kami. Narito na ako sa tapat ng kwarto ni Ma'am. Bigla akong bubuksan itong pinto ng ganito. Bitiyan ka naman si Ma'am Sandra! Tumahimik ka! Tawa ka sa mami mo! Ay, magandang dumating. Halika, halika. Lumapit ka. Pare ko naman ang maging kabalit niya. Pinalalapit niya ako. Bahala na. Talagang lalapit ako. Benji! O, ikaw, tanda. Alis dyan. Ito pa! Benji! Tahan na po, Ma'am. Hinuli na po ng mga pulis si Sir Sunny. Akala ko mapagsasamantalahan at mapapatay na ako ng sarili kong anak. Salamat na lamang dumating ka at nakatawag ng pulis. Ngayon po, Ma'am, matatahimik na po kayo. Maraming salamat sa iyo. Sinuong mo ang panganib, mailigtas lang ako. Awang-awa na po ako sa inyo, Ma'am. Kaya hindi ko na po inisip ang sarili ko. Napakabuti mo talaga. Hindi ako nagkamali sa pagtanggap sa iyo bilang aking kasambahay. Mula noon, naging mabait na sa akin si Ma'am Sandra. Pinag-aral din niya ako at kinuhang katulong sa kanyang negosyo. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po, si Menchi, dating katulong, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Susan Robles, Angelo Alcantara, Leonel Benjamin at Phil Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sa direksyon ni Salvador M. Royanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, isang lalaki ang magbabahagi sa atin ng kanyang kasaysayan upang kapulutan ng aral sa buhay. Siya ay si Denver. Years na akong professor. Ngunit bago yun, isang masakit na pangyayari ang naganap sa akin. Kaya naman mula nun, naipangako ko sa aking sarili na hindi lang ako basta magtuturo sa aking mga estudyante, kundi tutulong din. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Birthday ko ngayon, Randy. Kaya kita inilibre dito sa kantin. Swerte ko po talaga, sir. Sa dami po ng estudyante nyo, ako po ang napili nyong ilibre. Right. Kaya wag mo sayangin ang swerte mo. Gusto ko na, no? Oh, kaya na. Thanks, sir. Pwede na. Bakit nga pala wala kang assignment sa subject ko kanina? Po? Kuwan, sir. Sorry po.
Hindi ko po kasi nagawa. Nakalimutan ko po. Talaga? O baka naman nakipag-date ka. Kaya ka walang assignment. Sabihin mo na, parang namang hindi ako dumaan sa ganyan eh. Makulit po kasi si Arlene eh. Gusto mamasyal kami kahit wala akong pera. Kaya pinagbigyan ko na po. Di siya ang gumastos. Yes, sir. Wala po akong pang-date eh. Ikaw hindi baling makipag-date ka. Pero dapat gumawa ka pa rin ng assignment mo. Sayang naman ang baon mo at time dito sa university kung wala kang gagawin. At ayoko rin masayang ang laway ko sa pagtuturo lang. Gets mo? Yes, sir. And thanks po sa pagiging understanding niyo. Anong thanks? May kapalit yun, uy. Sir? Marami akong dalang gamit mamaya. Tulungan mo akong iuwi mo ngayon. Huwag kang mag-alala. Pakakainin uli kita. Okay, sir. Yun lang po pala eh. Ang swerte mo, Randy. Kasi mukhang favorite ka ni Sir Denver. Bakit mo naman nasabi yun, Patty? Paano? Para kayong tropa. Lagi kayong magkasama. Madalas ka rin yung utusan. Nagtataka nga ako eh. Kung bakit ako ang tinotropa niya. Siguro dahil gwapo ako. Ano ibig mong sabihin? Na mahilig sa gwapo si Sir Denver. Nabading siya, ganun. Hindi naman. Pero hindi ko maisip ang dahilan eh. Kung bakit malapit siya sa akin. Baka naman talagang mahilig lang siya sa gwapo. Dahil pangit siya. Sus, ito naman kung makapangit, wag gas. Totoo naman, di ba? Pero mabait si Sir kahit pangit siya. Kaya nga, dahil sa mga ipinapakita niya sa akin, ganado ako mag-aral sa subject niya. Di ba back subject mo yung tinuturo niya? Lumipat ka nga lang sa kanya, kaya naging classmate ka namin eh. Oo, 2 beses ko nang hindi na ipasa yung subject na yun. Palagay ko, this time, papasa ka na. Tropa mo kasi professor natin eh. Denver, alam mo na ba usap-usapan ng mga estudyante natin? Anong usap-usapan, Norman? Favorite student po raw si Randy. Sa bagay, napapansin ko nga, madalas mo siyang kasama. Bakit mo nga ba naging paboritong taong yun? Hindi naman siya matalino. Puro nga, pakikipag-girlfriend ang iniintindi nun eh. Kaya kahit 20 years old first year college pa rin. Norman, hindi naman porke gano'n ang estudyante natin, hindi na maaaring magbago. Ibig sabihin, tinutulungan mo siyang magbago? Oo. Kaya ako nakikipagkaibigan sa kanya. Gano'n naman dapat ang gawin natin, di ba? Yung hindi lang basta turuan ng mga estudyante ng subject natin, kundi akayin sila sa tamang landas ng buhay. Oo nga, pero mas matrabaho yan. Pero dito ako mas nakadarama ng fulfillment. Kapag naaakay ko sa tama ang mga estudyante ko. Nagtataka ako sa'yo, bakit nga ba ganyan ka sa mga estudyante mo? Randy, hindi ka na naman dumating sa usapan natin yesterday. Sorry, Jessel. Nilagnat kasi ako eh. Ang sakit ng ulo ko kaya hindi kita napuntahan. Ay, ganun ba? Sana tinext mo ko. Para ako na lang ang nagpunta sa'yo. Ayoko nang abalahin ka pa sa studies mo. Kaya nga ngayong medyo okay ng pakiramdam ko, pinuntahan na kita. I'm sorry, Randy, ha? Kala ko kasi may kadate ka ng iba. Kaya hindi mo ko sinipot. Selos ka kasi ng selos eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Dahil ikaw lang ang love ko. Buksan mo na. Tiyak magugustuhan mo yan. Nakakahiya naman sa'yo, Arlene. Ikaw na lang ang laging may gift sa akin. Ganito talaga ako. Pag love ko yung tao. Sige na.
Open mo na yung gift ko sa'yo. Okay. Wow! Ang gandang cellphone nito. Thanks, Arlene. Gumastos ka pa ng malaki. Happy Monthsary. Ha? Ay, oo nga pala. Mansari nga pala natin. Happy Mansari, babe. Kawa. Nakalimutan mo. Pasensya na. Marami kasi akong assignment sa university. Kaya nakalimutan ko. Oh, ano? Di ba tayo mamamasyal? Ha? Mamamasyal? Kaya lang... Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Pareho mo naman pala silang hindi type. Bakit niligawan mo pa? Nahalata ko kasi gusto nila ako. Kaya niligawan ko. Sus? At yun, walang kahirap-hirap nila akong sinagot. Pero pinaglalaroan mo sila sa ginagawa mo. Oo nga. Friend, iwan mo na sila. Total, hindi mo naman pala gusto. Baka mamaya niya makasikig ko. Tama si Patty. Dapat ang nililigawan mo ay yung talagang mahal mo. At kung hindi ka pa sure sa feelings mo, di huwag ka manligaw. Studies mo na lang ang pagbuhusan mo ng panahon mo. Napakasaya ko nung oras na yon. Napakagaan ng aking kalooban dahil sa isang kaluluwa ang naituwid ko ng landas. Sana po'y kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako si Denver, isang professor, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Alan Ortega, Susan Robles, at Lionel Benjamin sa papel na Denver. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay isa na namang nilalang ang magbabahagi sa atin ng kanyang buhay upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merry Christmas po, Nanay Narda! Hi, Myra. Merry Christmas din. Heto po ang gift ko sa inyo. Ay, salamat ko naman. Nagabala ka pa. Okay lang po yun. Ay, nasaan nga po pala yung best friend ko? Ay, nandun sa kwarto. Midlip sandali. Sumakit kasi ulo eh. Kumusta na nga po pala yung project niya? Kanina yun, di ba? Oo, ayos naman. Successful. Tinulungan siya ni Oscar at ng mga barangay namin. Dumating po ba si Gerald? Ay, naku, hindi. Nagtalo sila ng gusto ni Ruby nung isang linggo. Nasundan pa yun ng tanggapin ni Gerald, yung kliyenteng hindi tinanggap ng aking anak. Napakalaking halaga pala ng ibinahid sa inyo ng taong yun, anak. Yes, Dad. Para palang nagtampo sa bigas ang nobya mo sa hindi pagtanggap sa kanya. Ay, nako. Matigas ang ulo niya. Bas pinahahalagahan niya ang kanyang prinsipyo, Dad. Walang mararating ang ganong klase ng tao, anak. Mabuti pa tapusin mo na ang inyong relasyon. Daddy? Dahil hindi naman kayo compatible. Makasisira lang siya sa tagumpay mo. Kaya makipag-break ka na sa kanya at
paalisin mo na rin siya sa ating law office. Grabe naman ang mag-amang yun. Ang sama ng ugali. Ikaw nga rin akalaing gagawin nila yun sa akin. Ano ngayon yan? Saan ka papasok, anak? Kinausap ko na po si Myra, Nay. Kinuha na po niya ako sa law office ng tito niya. Kaya magkakasama na kami. Ay, mainam naman. Nay, hindi po pababayaan ng Diyos si ate. Dahil nasa panig siya ng kabutihan. Nalulungkot nga ako at nangihinayang. Piruin mo, 3 years yung relasyon namin ni Gerald. Hayaan mo yun, te. Buti nga nalantad sa'yo habang maagang pag-uugali niya. Malaki pa ang chance mo na makahanap ng mas karapat-dapat sa'yo. Tama ang kapatid mo, anak. At narito kami. Karamay mo sa lahat ng sandali. Salamat po, Nay. Oscar, malaking kagaanan sa loob na kahit tagapagtanggol ako, may mga taong sumusuporta at nagtatanggol din sa akin. Congratulations, Attorney Ruby! Naipanalo mo ang kaso ni Rowena. Ay, ang saya-saya ko, Myra. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil niloob niyang mangibabaw ang katarungan. Pinag-uusapan ka na nga ngayon, Attorney. Ay, ano ka ba? Tigilan mo ang katatawag sa akin ng attorney. Dalawa lang naman tayo dito sa room. At hindi naman yan ang lagi mong tawag sa akin. Naku, napaka-humble talaga ng best friend ko. Teka, bakit naman nasabi mong pinag-uusapan ako? Dahil natalo mo si Ronald Millones. Maging ang dati mo boyfriend. Kalimutan na nga natin ang taong yon. Tara, halika. Lilibre kita ng lunch. Ay, sandali. Lila, may tatanong lang ako. Ano ba? Ano na naman yun? Teka lang. Ano? May feelings ka pa ba kay Gerald? Mahal mo pa ba siya? Oh, kayo pala, Nay. Pasok po kayo. Yan ba yung mga isasama mo sa mga ipamimigay ng ate mo sa darating na Pasko? Opo. Abay, kadami! Mas marami kaysa nung mga nakaraang taon. Tumulong din po kasi mga office mate ko. Matutuwa ang ate mo niyan. Sa kanya rin, maraming nagbigay ng tulong. Ang bilis ng panahon, no, Nay? Oo nga. 2 years lang ang nakalilipas. Buhat ng simula ni ate ang proyektong ito. Ay, tama, anak. At sa awa ng Diyos, lalong gumiginhawang buhay natin. Lalo kaming nagtatagumpay ni ate sa aming trabaho. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a King. Attorney Gerald! Oh, it's been a long time. Bakit narito ka sa law office namin? Gusto ko sanang makausap si Ruby, Myra. She's not here. Inaasikaso ang gift giving niya for December 24th. Patuloy pa pala yun? Of course. At tumutulong din sa project na yun ni Ruby, ang aming law office. Ano ba sadya mo sa best friend ko? May importante sana akong sasabihin sa kanya. Oh, edi puntahan mo na lang siya sa bahay nila. Gerald? Kumusta ka, Ruby? Okay naman. Siya nga pala, may dala akong mga goods. Pantulong sana sa mga ipamimigay mo for this Christmas. Talaga?
Gusto mo na ako tulungan? Oo. Dahil nakilala ko na ang pagkakamali ko, Ruby. I'm sorry, ha? Sana buuin natin muli yung magandang pagtitinginan natin. Napatawad na kita, Gerald. Kaya lang, hindi na pwede yung gusto mo. Ruby, bakit naman? Mayroon na bang iba? Wala. Pero, wala na rin ang dating pag-ibig ko sa'yo. Ayokong lokohin ka, kaya, pasensya na. Humanap ka na lang na iba na maaaring magmahal sa'yo. Kahit wala pa rin akong boyfriend hanggang ngayon, masaya ako dahil nagagampanan ko ng tapat ang aking propesyon. Ako po si Ruby, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. At ito po ang aking buhay. Hindi hahayaan ng Diyos sa kalungkutan ang may mabuting kalooban, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga nagsiganap: Susan Robles, Phil Cruz, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Janelle Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Ruby. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.